Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Ang kasong ito ay mula sa website ng Supreme Court at makikita mo ang bawat detalye sa AC number 7136. Ang ilan na nakakaalam sa bawat detalye ng kasong ito ay napatanong kung ano ba talaga ang pag-ibig na nagbibigay ng euphoria sa iba at sakit sa iba. Ano ba talaga ang pag-ibig na ang mga tao ay naaakit dito kahit alam nila kung gaano ito kasakit. Ang iba ay sumang-ayon naman sa sinabi ni Shakespeare na hindi ka maaaring magmahal at maging matalino. Sinabi rin ni Shakespeare na kayang-kaya nitong baguhin ang isang masinop na tao at ito ay nagiging hindi maingat sa kanyang mga ginagawa. Ang ilan naman na maingat ay nagiging pabaya. Nang inirelease ng Supreme Court ang dokumento ng kasong ito, ang ilan ay tinawanan ang ginawa ng isa sa mga taong involved dito. Dahil tila ipinagpalit nito ang kanyang karera at professional life para lamang sa isang babae. Ang iba naman ay hinangaan ng love story ng dalawang taong involved at sinabi pa ng mga ito na ang nangyari ay right love at the wrong time. Pero kahit madami ang suportado ang ginawa ng nasasakdal, mas marami pa rin ang mga taong nagtaas ng kilay at kinondena ang ginawa nito. Pati na ang pinakamataas ng korte sa bansa ay kumbinsido na kahit pagbali-balintungin ang detalye sa batas ng Pilipinas, ang ginawa nito ay mali. Sabay-sabay po nating tunghayan ang nangyari sa kasong ito at hindi ko na papatagalin pa. Tawagin na lamang natin ang episode na ito na Temptation of Tweety. Ang isa sa main character ng kasong ito ay si Jose Emmanuel Ayala o mas kilala sa pangalang Noli Ayala. Ang mga magulang nito ay nagawa siyang mapapasok sa Lasal Green Hills bago ito pumasok sa Ateneo de Manila University para kumuha ng law degree. Kung gusto mong maging abogado sa Pilipinas o ibang bansa pa yan, kailangan mo talagang siguraduhin na gusto mong maging abogado sapagkat magiging mahirap at mahaba ang magiging proseso para magkaroon ka lamang ng lisensya. Sa Pilipinas ay aabutin ka ng 8 taon sa pag-aaral pa lamang yan. 4 na taon sa pre-law at 4 na taon naman sa proper law. Kakailanganin mo ng 1 taon para paghandaan ang bar exam at maghanda ka sa tila walang katapusang pagbabasa. Ang sakripisyo na yan ay hindi ininda ni Ayala sapagkat para dito ay passion at pangarap niya talaga ang maging abogado. Bukod sa pagsusunog ng kilay, si Ayala ay naiulat din pala na mahilig sa sports. Hindi bilang isang atleta pero more on yung tao na nasa likod ng aksyon. Sa kanyang galing ay nasubok ito kung gaano siya kagaling na mag-motivate ng tao nang siya ay maging isang team manager ng Ateneo Blue Eagles. Ang kanilang pamilya ay kilala na mahilig sa sports. Kung ikaw ay mahilig manood ng WTA Tour, ang sikat ngayon na professional tennis player na si Alex ay pamangkin nito. Si Ayala ay nahilig din sa pagtawag sa radio show ni Romy Quintanar na kalaunang nakatulong sa kanya para makapasok bilang commentator sa PBA Games. Panandalian itong nag-lay low upang mag-focus sa bar exam pero nag-resume ang kanyang presensya sa mundo ng sports nang ganap siyang maging abogado. Habang namamayagpag ang karera nito ay masaya ang pamilya ni Ayala nang ito ay maging analyst mula 1992 hanggang 1994. Pero mas sumikat at nakilala ng publiko ang pangalan niya nang ito ay naging kabilang sa mga play-by-play commentators sa PBA. Ang sikat na linyang Sos Mariosep ay mas pinasikat pa ni Ayala. Ang talent nito ay nakita ng isang agency kaya ito ay nilapitan upang maging isang news anchor. At doon na si Ayala nakaranas ng formal na mag-host ng evening news sa IBC Express Balita.
Up coming off a big win. On the other hand, Ginebra is coming into this game coming off a big loss. So obviously it's going to be an interesting ball game as to how both teams will try to improve their game. You know, Ken Redfield said it all. They have to play better. They won last time. Bumaren, Dynamite Danny, sumabay ka pa. Sos Mariosep. Habang news anchor sa gabi ay may oras pa ito maging color commentator. Nang parehong taon na yon ay mas naging sikat pa si Ayala nang mapasakamay niya ang tungkulin bilang PBA Commissioner. Simula nang ito ay naupo sa pwesto ay maraming pagbabago ang ginawa niya tulad ng pagpapatupad ng drug testing na hindi ikinatuwa ng mga players at fans. Binago din ito ang schedule ng buong PBA dahil nasa plano niya na isali ang buong liga sa international competition. Ngunit ang maganda sanang resulta na inaasahan nito ay hindi naman nangyari. Halos 2 taon simula nang siya ay maupo bilang commissioner, si Ayala ay tila hindi tinigilan ng kontrobersya. Ang sunod na issue nito ay tungkol naman sa PhilSham controversy dahil gusto nito na tanging mga taong may dugong Filipino ang maglalaro sa PBA. Kung meron man na dayuhan na gustong maglaro ay ituturing ang mga ito na imports. Ilang mga atleta din ang nasuspinde kahit parte pa ang mga ito ng championship dahil hindi na mga ito nagawang maibigay ang mga kaukulang papeles at dokumento. Noong 2004 ay ang unang taon din kung kailan nagsimulang magpadala ang Pilipinas ng mga manlalaro sa FIBA Asia Champions Cup. Ngunit nadismaya ang mga tao dahil nasungkit ng national team ang ika-9 na pwesto. Kahit marami na itong pinagdaanan na issue, si Ayala ay naging kalmado dahil na rin sa tulong ng asawa nito. Ang kanyang misis ay kinilalang si Mary Ann Tantongco. Ang mga ito ay ilang taon na rin palang magkarelasyon bago magdesisyon na magpakasal. Ang ginang ay isa palang guro ng English literature at ang mga estudyante nito ay inilarawan si Mary Ann na whole package. Ito ay maganda, matalino, mula sa maimpluwensyang pamilya at merong pinag-aralan. Ang dalawa ay meron palang 3 mga anak at tulad ng kanyang mga magulang, sa ganda ng karera ni Ayala ay nagawa nitong mabigyan ang mga bata ng magandang buhay. Ang lahat ng mga ito ay nakatira sa kanilang bahay na nakatayo sa isang exclusive subdivision. Pumapasok ang mga ito sa magandang eskwelahan. Ang mga ito ay hindi napapabayaan sapagkat merong nag-aalagang mga yaya dito. At kahit nasa murang edad, halos lahat ng mga ito ay nakalabas na sa ibang bansa. Ang mga anak nito ay proud dahil bukod sa abogado na ang kanilang ama, ang pangalan ni Ayala ay tumatak na sa mundo ng sports. Kilala din ang mag-asawa na laging nagbibigay ng marriage talk kung saan ibinabahagi ng mga ito kung ano ang nakapagsalba sa kanilang pagsasama. Noong 2007, sa halos ika-4 na taon niyang PBA Commissioner, isa na namang kabiguan ang naramdaman ng mga fans nang hindi na naman nasungkit ng Pilipinas ang FIBA Asia Championship na ginanap sa Japan. Sa mga interviews ay laging sinasabi ni Ayala na papasaan ba at baka sa susunod na taon o mga taon ay baka makuha na ng Pilipinas ang medalya. Pero kasunod niyan ay kumalat ang balita na wala nang next time para kay Ayala dahil ito ay sinubak na pala sa pwesto. Base sa ulat noong August 7, 2007, ang PBA board ay nagpatawag pala ng isang meeting. Pero hindi ito yung normal na meeting. Pero ang nangyari ay isang emergency meeting at sa boto na 5-3, ang board members ay nagkasundong patalsikin ito sa pwesto. Ang ilan ay nagulat sa pagkakatanggal dito dahil kahit maraming kontrobersya na bumabalot sa kung papaano nito pinamunuan ang PBA, hindi naman mapagkakaila na marami ang natuwa dahil nang ito ay commissioner ay minsan itong ginawang affordable o abot kaya ang ticket sa PBA Championship. Ngunit kahit anong daing nila, ang board members ng Philippine Basketball Association ay 1,000% sigurado na hindi nila babaguhin ang kanilang desisyon kahit makiusap pa ang presidente ng bansa. Ang ilan naman ay nagtaka dahil ang misis nito pati ang kanyang mga anak ay naging ilag at hindi ng mga ito ipinagtanggol ang kanilang ama na kahit hindi mo kilala ng personal ang mag-anak ay masasabi mong parang may mali sa dynamic ng kanilang pamilya. Kalaunan, nabunyag na kaya pala ito pinatalsik ng board members ng PBA ay hindi dahil sa performance nito bilang commissioner. Sa halip ay dahil pala sa isang eskandalong nangyari.
Sa court record ay nakalagay na idinimanda pala ito ng isang lalaki na nagngangalang Joselano Guevara. Bago ko ipagpatuloy ang kasong ito, makinig ka ng mabuti sa petsa sapagkat yan ang isa sa mga detalyeng dapat mong pinagtutuunan ng pansin dahil napakahalaga niyan sa kaso. Nakalagay sa dokumento na nakilala niya sa Iyala noong January 2000 nang ipakilala ito ng kanyang fiancé na si Irene Moje. Si Iyala ay ipinagmalaki ni Moje na kaibigan at asawa nito ang kagalang-galang na guro na si Mary Ann. Ang engkwentro nilang yan ay kanyang ikinatuwa dahil una ay madadagdagan ang kanilang mga kaibigan at ang pangalawa ay kilala pala sina Iyala na mahilig maggabay sa mga bagong kasal at mag-asawang may mga problema sa buhay. Kaya ang inisip niya ay malalapitan niya ang mag-asawa kung sakaling magka-issue sila ng kanyang fiancé. Ayon sa ulat, kung makakausap mo si Guevara, bukod sa kanyang trabaho ay wala na itong bukang bibig kundi ang kanyang fiancé na si Irene. Kaya hindi na sila nagulat na maganap ang kasalan ng dalawa noong October 7, 2000. Ang okasyon ay sinigurado ni Guevara na magiging pinaka-espesyal na araw para sa kanyang fiancé. At nang maglakad na ito patungo sa altar, ay naging matagumpay ang kanyang plano dahil si Irene ang pinakamagandang babae sa araw na yon. Sa reception ay halos lahat ay nagsabi na napakaswerte nito. Marami din ang nagsabi na dadami na naman ang magaganda at gwapo sa Pilipinas kung sakaling magkaroon ang mga ito ng anak. Abot langit ang mga ngiti ni Guevara sapagkat nakapangasawa siya ng babaeng tulad ni Irene na maganda na ay mabait at matalino pa na talaga namang isang whole package. Pagkatapos ng masayang okasyon, sina Mr. and Mrs. Guevara ay bumiyahe sa ibang bansa. Ngunit kung ang iba ay sobrang in love at hindi mapaghiwalay sa unang taon na sila ikinasal, para kina Guevara ay mabilis na natapos ang kanilang honeymoon stage. Napansin nito na ang kanyang misis na si Irene ay hindi tumigil sa kanilang bahay. Nang kumprontahin niya ito ay lagi nitong sinasabi na siya ay nagtatrabaho o kaya naman ay nasa labas kasama ang kanyang mga kaibigan. Dahil sa pakiramdam niya na siya ay inaabandona ng kanyang misis, ay paulit-ulit niya itong tinanong para maliwanagan kung ano ang problema. Pero sa halip na maresolba ang kanilang issue, si Irene ay nag-alsabalutan noong February, mahigit kumulang na 4 na buwan lamang pagkatapos nilang ikasal. Tinangka niyang pakiusapan ito na ayusin ang kanilang problema. Ngunit kahit anong pagtatangka niyang kausapin si Irene ay talagang napakatigas ng puso nito. Kalaunan ay nalaman niya na noong 2002 wala pang 1 taon simula nang sila'y maghiwalay at habang kasal pa sila ay nakarating sa kanya ang balita na ito ay buntis na pala at meron ng ibang kinakasamang bagong lalaki. Dahil sa pinaghalong galit at kahihiyan na tila harap-harapan ang pakikipagrelasyon nito sa ibang lalaki ay naghanap si Guevara ng mga ebidensya. Kinuha nito ang serbisyo ng isang abogado at nang sa tingin nila na mayroon na silang malakas na ebidensya, ay opisyal silang nagreklamo sa Integrated Bar of the Philippines Committee on Bar Discipline laban sa lalaking kalaguyo nito na kinilalang si Noli Iyala. Sa court document ay nakalagay na pagkatapos ng kanilang kasal, napansin ni Guevara na kahit 3 buwan pa lamang silang kasal, ang madalas na nilang pagtalunan ay ang mga text message na nababasa niya mula sa cellphone ni Irene. Merong doong mga mensahe tulad ng I love you, I miss you, at meet you at Mega Mall. Lagi rin itong umuuwing hating gabi na o minsan ay madaling araw na at ang madala ay may mga pagkakataon na hindi na talaga ito umuuwi. Kung tatanungin niya kung saan ito nagpunta ay lagi nitong sinasabi na siya ay di umunong tumulog sa bahay ng kanyang magulang sa Rizal o kaya naman ay masyado siya di umunong naging abala sa kanyang trabaho. Nang matuklasan ni Guevara ang pakikiapit nito kay Iyala, sa halip na magsisi, si Irene pala ay nilikom ang lahat ng kanyang mga gamit at lumayas ito sa kanilang bahay 4 na buwan pa lamang pagkatapos nilang maikasal. Pagkalipas ng 1 buwan simula nang ito'y lumayas, kahit hindi imbitado ay pumunta siya sa bahay ng mga magulang ni Irene para daluhan ang birthday nito. Doon ay nakita niya ang maganda niyang misis at mga kaanak nito. Pero naging awkward ang lahat nang mapagtanto niyang pati pala si Iyala ay nandun din. Na tila ba ang relasyon ng dalawa ay tanggap ng pamilya ni Irene. Doon niya nakumpirma na tuluyan na palang hiniwalayan ni Iyala ang asawa nito at mas piniling pakisamahan ang kanyang asawa.
Dahil sa sobrang kahihiyan ay wala na siyang nagawa kundi umalis sa lugar ng kanyang mga biyenan. Ang masakit pa ay na magkalkal siya sa kanilang kwarto, isang sulat ang nakita niya. Sa liham ay nakalagay na ito ay isinulat noong October 7, 2000, ang petsa ng kanilang kasal. Sa unahan ng card ay nakalagay ang mga salitang I love you. Ito ang eksaktong mga salita na isinulat mismo ni Iyala gamit ang kanyang mga kamay na ipinadala niya kay Irene. Sa petsa pa lamang at hindi ng emosyon sa liham, alam mo na matagal nang may ugnayan ang dalawa. Kahit pamilyadong tao na si Iyala at kahit magkarelasyon pa sina Guevara. My ever dearest Irene, by the time you open this, you'll be moments away from walking down the aisle. I will say a prayer for you that you may find meaning in what you're about to do. Sometimes I wonder why we ever met. Is it only for me to find fleeting happiness but experience eternal pain? Is it only for us to find a true love but then lose it again? Or is it because there's a bigger plan for the two of us? I hope that you have experienced true happiness with me. I have done everything humanly possible to love you. And today, as you make your vows, I make my own vow to you. I will love you for the rest of my life. I loved you from the first time I laid eyes on you, to the time we spent together, up to the final moments of your single life. But more importantly, I will love you until the life in me is gone and until we are together again. Do not worry about me. I will be happy for you. I have enough memories of us to last me a lifetime. Always remember though that in my heart, in my mind and in my soul you will always and the wonderful things you do. Be mine and mine alone, and I will always be yours and yours alone. I love you forever. I love you for always, as long as I'm living my Tweety Yule. May mga ebidensya din na ipinakita ang kampo ni Guevara na noong April 2001 nang magkahiwalay na sila ng tirahan ay lagi niyang nakikita ang sasakyan ni Iyala at Irene sa number 71B 11th Street, New Manila. Ang mga ito ay hindi na lamang pala simpleng nagkikita pero ang dalawa ay nagsasama na pala sa iisang bubong. Halos 9 na buwan pagkatapos niyang makumpirma na namumuhay na ang mga ito para mag-asawa, nakarating naman sa kanya ang balita na si Irene ay nagdadalang tao na. Kaya sa reklamo ni Guevara ay sinabi nito na nararapat lamang natanggalan ito ng lisensya dahil sa lahat ng tao, si Iyala na isang abogado na bihasang-bihasa sa batas ng bansa ay dapat alam na ang ginagawa niya ay pakikiapid. Ngunit sa halip na itago na may kinakasama siyang may asawang tao ay tila baga ibinabandera pa nito ang kanilang pakikiapid. Si Guevara na galit sa tila panyuyurak ng mga ito sa kanyang pagkatao ay kumalap ng napakarami at gabundok na ebidensya laban sa mga ito. Sa trial ay hindi naman itinanggi ni Iyala na siya nga ang nagsulat ng liham pero itinanggi nito na ibinabandera nila ni Irene ang kanilang relasyon. Ngunit kahit anong pagtanggi nila ay kargado talaga ang kampo ni Guevara ng mga ebidensya o yung sikat ngayon na kargado ng receipts o mga resibo. Meron itong litrato kung saan ang dalawa ay magkasama sa launch ng Wine All You Can sa Mega Mall. Ang mga ito ay nakunan din na magkasama at ang larawan ay napublish pa sa Manila Standard. Ito ay may caption na Irene with sportscaster Noli Iyala. Nanawagan sa judge ang abogado ni Guevara na ang pakikiapid ni Iyala at pag-abandono nito kay Mary Ann at 3 ng mga anak ay nagpapakita ng kabulukan ng pag-uugali nito. Pero sinabi ni Iyala na kahit magkarelasyon sila ni Irene habang sila ay kasal pa sa iba, ay sinigurado nilang low profile ang kanilang pagkikita at tanging mga immediate family members lamang ang di umanong nakakaalam nito. Ngunit kahit ano pang sabihin nito patungkol sa relasyon niya kay Irene, para sa judge, niyurakan nito ang institusyon ng kasal at pagsasama ng dalawang kasal na tao. Nang bumaba ang desisyon ng IBP na tanggalan ng lisensya si Iyala ay agad itong nag-appeal. Ngunit noong 2007, ang pinakamataas ng korte sa Pilipinas ay sumang-ayon sa desisyon ng IBP.
Para sa kanila ay nararapat lamang natanggalin ito ng lisensya bilang abogado dahil una, ang isang abogado ay dapat laging sumusunod sa batas at ang pangalawa, dapat ang abogado ay hindi dapat makitaan ng anumang iskandalo, mapa-private o public life pa nito. Bagamat hindi na siya isang abogado, si Iyala at Irene ay ipinagpatuloy pa rin ang kanilang buhay na magkasama. Sa totoo nga ay pagkatapos nitong maisilang ang panganay nilang anak na babae noong 2002 ay nanganak pa ito ng 2 beses. Si Guevara ay kontento naman sa naging desisyon ng Supreme Court. Wala namang makapagsabi kung ano ang naging reaksyon ng misis ni Iyala noon na si Mary Ann dahil ni minsan ay hindi ito nagpa-unlock ng anumang interview. Wala ring nakakaalam kung ang kasal ba nito kay Iyala ay annulled na. Pero napansin ko na ang guro ay ginagamit pa rin ang parehong apelyido nang siya ay ikinasal kay Iyala. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan.